Alas 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Kailan pa ba kayo uling napasyal sa Fort Santiago? Yan ang tanong na dapat niyong sagutin. Kailan ba? Ako tagal na. 20 anyos na ba? Soldier, parang may nakikita ako nakatayo dun. Banda dito, nararamdaman ko. Oh, meron nga, Ben! May babaeng sumisigaw. Meron daw babaeng... May lalaki na mumura. Meron daw lalaki nagmumura. May babaeng sumisigaw. Grabe, kukulong ka dyan nun. Tapos, ano ba yung... Uy, mayari ka. Strange in the neighborhood. Who you gonna call? Who you gonna call? There's something strange. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito, very exciting ating pagtalakay tungkol sa ating experience sa may Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. May mga nakasama tayo dyan sa pag-iikot natin and papakita natin ng buo tonight itong ating experience dyan, yung ating exploration sa may Fort Santiago and kung ano yung aming impression sa naturang lugar, kung ano yung aming experience, kung ano yung nakita ng aming clairvoyant eyes during that exploration. And also tonight meron din tayong mga guests na magbibigay din ng kanilang impression, ano yung kanilang experience sa pag-ikot din sa may Fort Santiago sa may Intramuros, Maynila. First, yung nakasama natin si Miss Mary Chris ng Voiceless Whispers and si Brother Elias Pascasio, ang ating spiritual healer na talagang pinagana yung mga senses, not only the 5 senses kundi psychic senses to receive or to feel the energies sa paligid. Naniniwala pa po ba ang lahat o karamihan sa atin na ang historical na lugar na alam po naman natin kung ano ang naganap, meron pa rin po bang mga espiritu o mga kaluluwang ligaw sa lugar na yon? At ano po ang ating mga kanya-kanyang nararamdaman kapag tayo ay bibisita sa ganong klaseng lugar? Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Mary Chris ng Voiceless Whispers. Matagal-tagal na rin ang panahon na lumipas since last kong nakita ang Intramuros at ang Fort Santiago. So mamayang gabi, samahan niyo kami na mag-share at magtalakayan tungkol sa aming mga na-experience. Ikumpara niyo kung paano mamasyal ang mga psychic versus mga ghost hunter. Medyo kakaiba yung experience pero masaya. See you mamayang gabi, Gabi ng Misteryo sa DZRH 10 to 11 p.m. Kita kids, bye! Now, also yung nagpunta dyan, guest din natin tonight sa Gabi ng Misteryo, si Brother Bungo ng Bungo TV, and ang kanyang nakasama naman dyan ay si Soldier. Inaanyayahan ko kayo na manood ng Gabi ng Misteryo sa DZRH alas 10 ng gabi Saturday. Nandun kami ni Solja. Pag-uusapan dun yung adventure namin sa Intramuros, kung ano yung na-experience namin nun. Syempre, ang pag-uusapan dun medyo may kababalaghan, kaya abangan nyo yung aming pagpunta doon sa programa ni Sir Ray Sibayan. Kita-kita tayo doon. Bye-bye. Soul nga pala ng Soldier TV. Gusto ko lang kayong imbitahin na manood ngayong darating na Sabado 10 p.m. sa Gabi ng Misteryo ng DZRH hosted by Sir Ray Sibayan. So kasama natin dito si Sir Bungo TV at pag-uusapan natin yung naging pamamasyal namin sa Intramuros. So kita-kits tayo. Huwag kayong mawawala.
Ayan. Meron din silang kakaibang experience yan. I don't know kung gaano ka tindi yung kanila experience. Yan ang ating ibabahagi sa inyo sa Gabi ng Misteryo. Kaya, walang absent ha. See you all. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Ayan. Walay audio ko rin. Sama si Yun, ito na. Alright. Hoy, kumusta na po kayo? Present. Live na live tayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo ngayong pong gabing ito ng Sabado. Ngayon nga po ay March 21, 2026. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Ngayong gabing ito napaka-interesting po ang ating pag-uusapan and very exciting ang ating topic tonight tungkol nga po dito sa Intramuros area sa Fort Santiago na talagang inikot natin at may iba't ibang mga impressions and experiences yung ating mga guests tonight na magbibigay sa atin ng kanilang mga karanasan. And of course, siguro, dun sa mga kababayan po natin na matagal nang hindi nakakapasyal dyan sa may Intramuros area, lalo na dun sa area po ng Fort Santiago, I think it's about time na balikan natin. Wag nating isipin kung ano man yung nakatakot na nangyari ho dyan. Pero I think it's about time na alalahanin natin yung kagandahan ng kasaysayan. Yun. O di ba? Pero tonight ay meron tayong ilalahad sa inyo ng mga karanasan po namin dyan nang kami po yung nag-ikot. Ang Team Misteryo and of course nasa ating studio ngayon mga kaibigan si Brother Elias Pascasio, ang ating spiritual healer, ang kinikilala ng Constantine ng Pilipinas. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program Gabi ng Misteryo. Welcome back po. Thank you po sa lahat, Brother Ray, at sa mga kamisteri natin. Kumusta ka na? Ayun po, medyo parang pag napapanood mo siya, parang nandoon ka. Parang feeling mo pa rin yung ambience, iba yung amoy, iba yung pakiramdam. Nakikita mo kasi na-experience mo siya eh. So, ang feeling mo parang iba, mabigat pa rin. Pero hindi naman nakakatakot. Sa mismong Fort Santiago na ito. May pagpasok mo kasi iba na, mabigat na yung pakiramdam eh. Parang may iba-iba na yung nararamdaman mo sa bawat lugar. Yun yung parang So nag-tune in ka kagad, hindi mo na tiningnan yung... Nakita ko yung ganda pag doon, pero pag pumasok ko doon sa may parang arko, iba na eh. Iba na. Yung sa pinaka-ganon, ng arko. Mamaya, ibibiti muna natin okay. Huwag mo na mabanggitin lahat. Nasa tabi ho niya mga kaibigan, si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, welcome back sa ating program. Yes, it's nice to be here. Magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo. Natatakpan yung mukha. Salamat. Yan. Welcome back sa ating lahat. Maganda yung topic natin tonight, no? Hindi lang kasi about paranormal sa Intramuros and Fort Santiago. It's also one way to commemorate historical places. Yes. At least yung accessible sa atin dito sa Metro Manila. Mayaman ang Pilipinas sa kasaysayan. Although of course, hindi maiwasan na marami mga namatay, marami nagsakripisyo, pero kung ating babalikan itong mga lugar na ito kung saan bahagi natin kasaysayan, ma-amaze ka at ma-appreciate natin. And isa sa mga na-amaze na nagtungo dyan sa may area ng Fort Santiago mga kaibigan, ang ating panauhin ngayong gabing ito si Brother B, Brother Bungo ng Bungo TV. Brother B, kumusta ka na? Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. At magandang pag-uusapan natin. Wala yung signature mo na na maskara mo. Oo nga eh. Ayan. Si katabi ni Brother B, si Brother Soldier. Ayan. Hello po, magandang gabi po. Ayan. Ayan. Kayo naman, ano naman ang initial na impression nyo nung pumasok kayo dyan sa may Fort Santiago?
yung pagpasok namin, syempre ang unang goal namin talaga doon, yung katatakutan. Pero hindi, matatalo nun yung yung ganda ng lugar. Oo, diba? Ganda na in the sense na, alam mo yun, Oo. parang hindi ko alam kung paranormal yun eh. Mararamdaman mo na parang ang daming nangyari dito. Oo, actually yun nga, totoo. Ma-overwhelm ka dun sa pangyari. Parang yan. pagpasok namin doon, naramdaman ko kasi parang nabura yung yung isip ko na mag-ghost hunting. Kasi sa ganda ng lugar. Oo, di ba? Ganyan din, in-appreciate din ni Brother Elias. Ano yung magandang nakita mong talagang na-amaze ka dun sa, hindi yung sa paranormal side muna. Di ba, ang ganda nung talagang ipagyayabang mo sa buong mundo yung Yung lugar, structure mismo, Oo. yung lugar na yon. Yan, para bang yan. Hindi mo... Yung meron vintage yung lugar eh, ha? Parang Oo. antique siya eh, no? Oo. Iba yung ganda niya, meron tayo dito. Yung mga Actually, brick walls, no? Di ba? ang ganda Oo. na tapos na-maintain nila kahit matagal na. Talagang mapipil mo yung history. Mhm. Parang kung babalikan mo yung nakaraan, parang Para kang ipa-flashback, no? Parang Parang ang time travel, no? Parang ang tibay ng mga building Oo. noon kumpara sa sa yung ngayon. Sa ngayon. ginagawa. Miss Marie Chris, ano naman yung nakita mong kagandahan dyan sa Intramuros sa may Fort Santiago? Actually, tagal ko na kasing hindi nakabalik, no? Parang last na nandun ako, 2008, nakakahiya. Wow! Oo. That's Pero how ang- many years, no? Yeah, oo. Pero That's pagdating 16 ko doon, years? Oh. ano na, very warm na yung dating nung Intramuros na talagang very inviting sa mga tao, no? May mga kainan, may mga Yes, stalls, di ba? yes, oo. Tapos yung ginawa nila dun sa Arc, no, may kulay na. Last time, walang ganun. May Hindi mga yata naabutin ni projected Brother B colors yung may na. kulay na ilaw eh. Dun sa... Oo. Recent lang ba yun? Oh, recent lang. yun eh, Oo. oo. Ayun yung nung dumating, nung pumunta tayo doon, ayun yung inaayos nila, yun sa may nasa. Inaayos pa lang nung time. Dahil nauna kayo sa amin, no? Red blue, parang plug din siya. Oh, may green pa nga eh. Oo. Daming ilaw, no? Well, yung place. Now, para ipakita namin sa inyo mga kaibigan, yung mga binabanggit namin dito, ito, panoorin natin yung, ito yung pag-iikot muna namin ni na Brother Elias sa ni Miss Marcris sa Fort Santiago. Go ahead, RHTV. Mga kamay nila, Oh, tapos pinapalitan dito. oh, Madami sila. oh. Tapos nakatingin sila. Nakatingin. Nakatingin sila dito. Madami sila. Oo nga. Nakatali Wow. sila, may tali dyan, may parang bakal. Parang Tali sa tapos hinahampas nila. Ba yan? Sorry po. Sorry po sa sinapit ninyo. Ito ba yung pinuntahan ninyo, Bungo? Hindi pa yan. Di pa yan, di pa yan, di pa yan. Well, kailan pa ba kayo uling na pasyal sa Fort Santiago? Yan ang tanong na dapat yung sagutin. Kailan ba? Ako tagal na. 20 anyos na ba? Ito may babaeng sumisigaw. Meron daw babaeng, May lalaki na bumura. meron daw lalaki nagmumura. May babaeng sumisigaw. May dugo umaagos. Tapos may mga dugo. Diyan sa loob. Yung dugo nila parang tubig na. Oo. Wow. Tapos yung tarsik ng dugo, nandun pa sa ano, dyan sa pader, yung mga tarsik ng dugo. Hmm. Parang imagine mo yung Oo. Oo nga, malansa. Ito yung shrine of Jose Rizal. Wow. Nasaan si Jose? Dito ba si Jose Rizal? Parang Jose Rizal. Saan ka na? Jose Rizal. Wala eh. Nahihilo ako. Nahihilo? Walang hangin? mabigat. Ano pa? Mamatay na. Ang bigat-bigat dito. May nakita ka ba? Yung dito, parang may laging parang hinihila pataas. Oo. Hindi ko alam kung ano. Pero kakaiba yung amoy eh. Bigat, amoy, Parang may amoy patay. parang Alam mo yun, amoy bulok na laman ng tao. Strange in the neighborhood. Who you gonna call? Who you gonna call? There's something strange.
Pasok tayo sa Fort Santiago. Yung rate to. Yan. Yan yung rate. Ay, hindi yun sa Ayan ang rate. Diba tayo sa magkano? Sa automatic yun. O hindi na nila yung hindi na naman talaga. May malaking puno rito sa tapat. Ang laki ng puno. Ito yung pinaka-entrada ng Fort Santiago. Entrance fee is 75. Salamat. Hanggang oras po kayo bukas? Hanggang oras mo kayo bukas? 10 Ah, okay. 10 p.m. Salamat. May sumasagot sa likod ko. Sa inyo ba, magkano sa dito sa'yo? Yay! At last, sa Fort Santiago tayo. Kailan ba akong huli na punta rito? Ito. Tingnan nyo yan. Yan. Kikita nyo yan. Yan. Ako masabi ko na yan. May kumakanta rito si Kuya. Mabaski siya. Dali. Yan si Kuya. Ito ba yung pinuntahan niyo, Bungo? Hindi pa yan. Di pa yan. Well, likod ko itong part ng Fort Santiago. May tinotorture? Torture chambers yung mga Oh, yung taas. Torture chamber pala yun. Ano nakikita nyo? Pinapahirapan? Pahirapan. Oh, saan? Dito? Uwe. Parang sa torture chamber. Wala. Ilan na hampas na parang baturan. Ilan ay Ba't ba kayo nandiyan? Pwede naman lumapit. Ayan o yung ano, parang piranda. Meron na parang hinihila rito. Holy crap, dami nga. American Barracks pala to. Ayan, American Barracks. Kaya pala. Okay. Kaya lang may kumakanta sa background. Panira. Pinaka-entrance ng Fort Santiago. Ito talaga yung Fort Santiago eh. To. Itong may kulay na to. Kasi yung kabila, yun ang pinaka ano lang. So dalawang na pala to, no? Kasi noong unang panahon, di ba? Yung mga fort na yan. Talagang matitindi yung gwardiya. Ito yung pinaka. Uy, nagpapalit ng kulay. Wow. Ito talaga yung fortress. Wow. Nice. Wow. Yun, sa likod ko. Yan, ang Fort Santiago. Berde naman siya ngayon. Kanina blue, naging purple, ngayon berde. Nice. Galing, man. Galing, oh. Oh, ito na yung kulay, tatlong kulay. Ayan. Ay, hindi, tama, tatlong kulay. Green sa dulo. Ito yung pinaka-entrance. Yan. Okay, so papasukin natin to. Ay, di maganda. Mabigat. Okay, so pasukin natin tong pinaka-fort.
Santiago. Parang may patay. Oh. Son. Plaza de Armas. This is Plaza de Armas. Yan. Okay, so dito tayo sa loob mismo ng Fort Santiago. Ano bang ginagawa natin dito? Wala, namamasyal, di ba? At may pag-meet sa mga... Hindi, let's appreciate itong history ng Pilipinas sa pamagitan ng Fort Santiago. Di ba? Yun naman ang mahalaga. Ito. O yan. Wow. Kailan pa ba kayo uling napasyal sa Fort Santiago? Yan ang tanong na dapat yung sagutin. Kailan ba? Akong tagal na. 20 anyos na ba? 20 years na ba? Parang yun na nakakaligtaan natin, yung mamasyal sa ganitong mga lugar. Diba? Dambanang Rizal. Dambanang Rizal. Dambanang Rizal. Ito yung shrine of Jose Rizal. Wow. Nasaan Jose? Dito ba Jose Rizal? Parang Jose Rizal. Saan ka na? Parang Jose Rizal. Wala Sarado. Si parang Jose Rizal, di ko makita Pero ito raw yung shrine of Jose Rizal. And speaking of Rizal, and he's here. Rizal is here. He's standing over here. Ito si Rizal. Andali. Saan patangkat? Ito, nasa likod ko si Jose Rizal. Ano ang kakawal? Yeah. Siya ba, no? Ano yung inaabot niyo? Libro ba yun? Curious ako dun sa inaabot niyo. Baka yun yung No Limit Angere. Siya ba? Si Doc. Hi, Doc. Musta ka na, Doc? Okay ka lang, Doc? Okay, Doc. Sa mga estudyante, ha? Baka di nyo kilala si Jose Rizal. Kilala nyo ba si Jose Rizal? Ito siya. Sa may Fort Santiago. Kung nasaan na yung mga... Okay. Uy. Okay, so ano to? Meron pa rito. Ba't sila umikot na? Saan yung punta? Okay. Maluwag-luwag pa. Dito pa rin tayo sa Fort Santiago.
mga turista sa Fort Santiago. Mga turista to sa Fort Santiago. Anong nationality po ninyo? I'm sorry, I can't comprehend what you're trying to say. Okay. Di ko rin maintindihan sinabi. May dalawa pa rito. Ito, meron din dalawang turista rito. Halika. Oo, malayo-layo pa po yung bibiyahin po natin. Papasok pa tayo doon. Ay, malayo pa. Opo. Ito, may turista rin po. Ito po yung isang turista natin dito. Taga ano po ito? Taga Congo. Congo po kayo, no? Dari kayo sa Congo? Anong Congo? Yung bansang Congo. Hindi niya alam. Nepal na lang. Ano? Nepal? Wala kayo pag... Dito tayo. Okay. So, pasukin natin to. White Cross. This is White Cross. Anong meron? Grabe ang bigat. Oh my God. Oh. This cross marks the final resting place of approximately 600 Filipinos and Americans who were victims of atrocities during the last days of February 1945. The appearance of their bodies suggested starvation and possible suffocation. They were found inside a nearby dungeon which had inner doors of massive iron bars and doors of iron plate on wood. Wow, 600 Filipinos and Americans. Oh, kaya palang bigat. Pagpasok pa lang dito, ang bigat na. Oo nga. Nagulat nga ako. Wow, hindi ko mahalos may hakbang yung pako kanina. Wow. Parang parang pati yung arms ko. Wow. Nakalambit. Why? Holy moly. Oh my God, yeah. Oh, Medyo na dito, sobrang... mas matindi na rito. Mas matindi na rito kasi mga chamber na to. Ito, may chamber dito. Oh. Holy moly. Baluarte de Santa Barbara. Pwede pumasok dito. San Hollow Ground. Pwede pumasok dito, kuya. Salamat po. Wow. Ano pala to? Ibang mga ito. Kabildo. Kita niyo yan. Wow, ganda. Mga miniature na itsura ng Fort Santiago. Palacio del Gobernador. Ganito pala ka pa. Ganito pa kalawak yung Palacio del Gobernador. Wow. Ito pa kalaki. Wow. Ito, Manila Cathedral. Iglesia de San Nicolas de Tolentino. Oh. De Nuestra Señora de Lourdes. Mga simbahan. St. Ignatius Church. Iglesia de San Francisco. Iglesia de Santo Domingo. And this one is
Seventh Cathedral of Manila. Ito yung Manila Cathedral. Ito. Nice. Wow. Okay. Strange in the neighborhood. Who you gonna call? Who you gonna call? There's something strange in the neighborhood. Tayo sa taas. Yes. Okay tayo. Ay, okay. Oh. The rain. Whoa, 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 whoa. 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 Ano ba yan? Oh, may bangkay. May namoy akong bangkay. Ano ba yan? Ba't ganun? Ganda kung tayo ano ba? Oh yeah, we can appreciate tong Binondo area ito. Oh, di ba? Ganda. Ay. Ito yung mga kulungan dito. Ayan. Ang lalim naman. Hindi kaya. Lalim. Sorry po. Naistorbo kami. Naistorbo kami sa inyo. Pare-pare lang yan nandun sa kabila. So, May tao na ay, Ito may babaeng sumisigaw. meron daw babaeng, May lalaki na meron daw lalaki nagmumura. May babaeng sumisigaw. Ito sa baba. Okay. Napaka-eerie. Eerie lang siya. nahihilo ako. Nahihilo? Walang hangin? Mabigat. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Pamatay na. Ang bigat-bigat dito. May nakita ka ba? Yung dito, parang may laging parang hinihila pataas. Oo. Hindi ko alam kung ano. Pero kakaiba yung amoy eh. Bigat, amoy, Parang may amoy patay. parang Alam mo yun? Amoy bulok na laman ng tao. So, hindi ka ano. although, well, so ano masasabi mo, Barelias? Ang nasasabi ko hanggang ngayon, ang dami pa rin mga spirit dito, hindi pa rin nakakatawid. Hindi pa rin sila. Meron daw sumisigaw na babae. Madami sa loob, merong humihingi ng tulong, may bata. May nagmumura pa. Dito sa banda rito may nagmumura eh. Yung mga kulungan na yan. Kulungan yan eh. Dungeon, yeah. Yes, dungeon. No, galit sila. Sila yung mga biktima ng nakalipas na ano, na digmaan. Oh, ako rin. Parang ano, alam mo yung mga kalamnan. Ito naman ang Falsa Braga Media Naranja. Ano meaning niya? Basahin nga natin. Ano meaning ito? Half orange, built to reinforce the defense of the Fort Santiago from the riverside. 18th century. Forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument, 1951.
Yun as a National Cultural Treasure 2014. Okay. Okay. Ano meron? Ano meron? Ano? May? Nakatali yung mga kamay nila. Oo. Tapos pinapahirapan dito. Oo. Dumadami sila. Oo. Tapos nakatingin sila. Nakatingin sila dito. Dumadami sila. Oo nga. Nakatali Wow. sila. May tali dyan. May parang bakal. Parang Tali sila. Tapos hinahampas nila. Ano ba yan? Sorry po. Sorry po sa sinapit ninyo. Sana po mawala na po yung project mo. Oo po. Ito. Ay. Okay. Dito rin, meron din dito eh. Ito, ilaw ang mga ito. Ito ilan lang. Tagos yan. Mga papunsan sila. Tagos yan. Dugo yung mga May dugo, umaagos. Tapos may mga dugo. Ah, dyan sa loob. Yung dugo nila parang tubig na. Oo. Wow. Tapos yung tarsik ng dugo, nandun pa sa ano, dyan sa pader, yung mga tarsik ng dugo. Pero imagine mo yung Oo. Oo nga, malansa. 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 Nakamoy ko yung lansa. Malansa. Ito namamatay na. Oo, malansa. Oo. Namamatay na sa hirap dito. Ayan. So, Katabi ko ngayon si may ano po, may matanda dito na Matang si Brother Elias. May matanda. dito nagmamakaawa siya parang Oo. Ito, yan. Gusto mong umahon. pag-iisa. Pero dyan siya naman. Dyan na siya. Ito po. Ay. Oh. Ito naman, ano naman to? Guardia Civil. Guardia Civil to eh. Ayan siya. Boss, kumusta ka na, boss? Sorry, boss. Sorry, boss. Dito ba yung hawak? May Guardia Civil sa likod ko. Ito. Wala eh. Mga nagmimerienda eh. Mga nagmimerienda siya. Dito ba yun? Gusto mo pumunta rito? Ayaw na? So, puputulin natin sa part na yun. At least, naipakita natin yung mga lugar na kung saan may mga naramdaman, nakita. Brother Elias, tungkol dun sa sinabi mo na may dugo-dugo dun sa, dun sa baba na yun? Apo. Ang ibig sabihin po nun, sinabi na lang nung matanda na nandun, yung kung ano yung eksaktong nangyari sa kanya. Yung mga spirit doon, ganun sila pinahirapan. So, parang ipinakita sa mind's eye mo. Kita ko yung talaga nangyari. yung spirit, kita ko sila nandoon. Kasi kung wala pong spirit doon, dapat magaang po yung pakiramdam natin. So, mayroon pa rin doon. So, ramdam po yung bigat na parang pinipigilan yung paghinga mo. Pero hindi kaya yun, parang Thought forms. energies na nakadikit sa walls. Thought forms pwede. Oo, thought. Pero kita ko yung eksaktong gumagapang yung matanda doon. Parang noon siguro gusto niyang lumabas doon. Pero hindi siya makalabas dahil nakasarado. Oo. Tapos may mga pinapahirapan doon. So yung mga dugot nandoon nakatalasik. So sabi ko, parang ramdam ko rin yung eksaktong nangyayari sa kanila. Parang nandun ka, kita mo, ramdam mo yung bigat, yung sakit. Kapag alis natin doon, kami ni Marie Chris, ramdam namin yung parang may kung masakit yung masakit sa likod. katawan. Parang ganun din eh. Parang sabi ko, empath po kami. So ramdam mo yung bawat palo, bawat tusok. Kanina Bawat na pagpapahirap. sabi mo na parang may hinahatak. Apo, meron po doon tinalian sa paa. Tapos meron siyang bakal na nakakapit doon. Tapos lumalakad siya na gusto niya rin kumawala, paa naman ang nakatali. So sabi ko yung ilalim na yun,
Siguro, meron pang mga ibang area doon Baka yun na, yung sinasabi na brother, ipapakita ko mamaya yung video ni na brother Bungo, ano, na merong doong nagre-reenact na Priley ba yun, na may kadena, Mga naka-costume. naka-costume pa, na may dugo-dugo pa. nga po. Oo. May mga pari naman talaga kasi panahon ng hapon, o, di ba may mga pari tayo. Yes, saka ano kasi yan, panahon pa ng Kastila yan Oo, eh. may mga So, pamuso dati, 300 years tayo, no? Miss Maricris na 333 years. na under ng Spaniards, ano, during that time. Mga Priley yun ng mga ano dyan, mga hari-hari dyan. Ayan. Yun sa ano, yung mga binabagaw Miss Marquez sa may ano, yung sabi mo parang may mga nakapilang mga sundalo dun sa... Ay, dun sa may ano yun, Baluarte di Santa Barbara. oo. Oo. Kasi yung pagpasok natin, yun yung ano, yun yung parang cave na merong mga Lego Oo. na ano, Na mga places mga simbahan, na oo. nireenact, na nirebuild nila in Lego form yung mga Oo. lugar. Hmm. Nagulat ako doon kasi pagpasok ko doon, nakita ko parang may mga sundalo naka-formation. So parang medyo natigilan ako. Kaya hindi na ako lumapit doon sa dulo. Mhm. Kasi yun yung una kong nakita doon sa area na yun. Kaya hindi ako masyadong pumasok doon. Ayan. Ngayon naman, pakita natin yung part ng video na nakuna naman ni na Brother Bungo at ni Soldier dyan sa Fort Santiago. Go ahead, RHTV. So, nandito kami dalawa ni Solja dito sa loob ng Mystery Manila, oh. One room, one mystery. What din Mystery Manila? Ano yun? Habang naglalakad kami, nakita namin itong booth ng Mystery Manila. So, nung una na-curious kami, ano ito? Nung una, akala namin ay lehitimong paranormal investigation yon. So naging interested ako, kaya lang more on parang ano siya activity na parang scavenger hunt, yung parang for entertainment talaga. Spanish pa din, di ba? Creepy oh. Oo nga, no? Tingnan natin. Punta nga natin. Ruins of the American Barracks. Kahit nga dito lang tayo. Ano yung meron dito sa ano na to? Alam mo yung parang ano, yung sa horror. Ba't may maakyat dun? Sila nga yata yung kasama dun sa Mystery Hunt. O tingnan natin sa likod baka may daan. Senator Elpidio Quirino imprisoned. So pwede natin ito balikan, no? Hanggang ano oras kaya to? May daan ba to? Ano sila nakapasok? Oo nga eh. Di kaya multo yun, yung mga yun? Anyway, ikot na muna tayo. Ay, lapit na. Actually, ang target talaga namin dito ay yung dungeon. Pero hindi namin talaga maiwasan na makisali doon sa tour kasi mukhang interesting talaga yung lugar. Now, dito sa loob naman kung saan piniit si Dr. Jose Rizal. Actually, bawal mag-video dito pero dahil matigas ang ulo ko, nakapagpuslit ako ng video. Actually, ang bawal lang yata yung mga camera na na yung malakas ang ilaw at flash. Ito ginagawa ko discreet lang naman. Nakita din naman ako nung guide dyan hindi na rin ako pinansin. Sa AI yan, kaway naman dyan, Rizal. Tara, habol tayo sa dungeon. Maliit na tao din, ano? Maliit na si Rizal yata ito eh. Pandak lang eh.
Copy ng ano, Molong de Camera. Ano yung itsura? Bibili mo sa bookstore. May ganyan pa sa bahay. Ganitong ganito? So, paggabi na, pero maliwanag pa rin naman. Pero need namin puntahan yung dapat puntahan. Creepy, no? Sa halagang 75 pesos, maganda yung ano, yung tour nyo. Para kayong nag-travel back in time. At pagdating namin sa dulo, nadismaya kami. Kasi yung talagang target namin puntahan, yung dungeon, ay sarado no mga time na yun. No? Oo nga eh. Dahil high tide, hindi siya pwedeng pasukin. Dignity, respect at all times. So no choice, wala kami magawa kundi sumilip-silip na lang dun sa parang selda. Ito yan eh oh. Dito mo makikita yung mga nakakulong. Ano yung mga may mark na? Na? Ano yung may mga mark? Hindi ko alam eh. Ito yun oh. Diyan kinukulong yung mga ano. Tapos din pagka antay ng magka-high tide. So technically parang ano rin. Kukulong lang sila hanggang sa mamatay sila, malunod dyan. Ikaw pala dun. Oo nga eh. Yun yung daan dun sa kabila. Technically hindi siya pwede pasukin. Oh, dahil high tide nga daw, di ba? Sa ano. Yeah. Oo nga eh. Yun ang entrance kanina. Bukas pa to. Papasok ko doon sa loob. Grabe ano. Kukulong ka dyan nun. Tapos ano. Ano ba yung... At dahil gabi na, meron kami napapansin na yung naka-costume ng pare na duguan na may daladalang kadena. Hindi ko alam kung ano yung purpose nun eh. Ano yun, parang gawing katatakutan ng Intramuros sa gabi? Parang hindi ko lang talaga ano hindi ko lang talaga mag-gets yung gimmick na ito, no? Sir, part ng program nyo yan dito. Bawal at akong usapin. So mga suplado pala, hindi sila pwedeng kausapin. Well, not actually hindi pwedeng kausapin. Parang in character kasi sila eh. Kasi parang part sila nung nakita natin na parang event niyan, yung Mystery Manila something. Ano to? Nagre-record yung camera ko.
Ito, Zelda din. Saan ang ano yan? Ayun. Baba tayo. Doon yata sa baba eh. Saan? Bangba tayo dyan? Hindi, yung kanina yung pinasok doon ng mga estudyante. So after niya, nagpatuloy kami ng pag-ikot dito sa loob ng Intramuros kasi ang dami pa naming hindi napupuntahan. So hapyawan natin. Tayo. Nag-record ang ano ko. So ito, sa taas ito nung lumang theater to. Yung ayong magpapasok. Theater ba to? Oh, Raha Sulaiman Theater daw eh. Ayan o. So, nandito si Pablo Trama. Ayun. Feeling ko ano na yan eh. Babalik lang tayo dun eh. Mas maganda dun tayo ano. Saan? Dun, banda dun. Saan tayo? Dun. Ay, may nagde-date pala dito eh. Lahat ng sulok may nagde-date eh dito. Sige. Habang kami naghahanap ng pwestong katatakutan dito, pero ang aming nakikita ay hindi multo, kundi mga nagde-date. Yan, puputulin ko na dun sa part na yun. Very interesting. Anong feeling, Brother Bungo, dun sa pag-iikot nyo ni Brother Soldier? Hindi, actually, ang kami kasi wala naman kaming third ay dalawa. So, meron, pero ayun na. Ang pakay lang namin kasi yung patunay, di ba alam natin yung Stone Tape Theory? Yes. Yung nare-record sa walls. Yeah. Hoping kami na may mahagip yung mga equipment namin, no, katulad ng camera. Kaya lang, although na hindi ko naman sinasabing failure yung pagpunta namin doon. Hindi, Hindi, kasi Actually, talaga sulit yung pagpunta hindi namin ko lang doon. isanama dyan yung nung nag-spirit box ka. Actually, meron ako naulinigan ng mga voices eh. Ang dami kasi talaga. Mahirap lang ma-comprehend yung sinasabi. Kasi dami patong-patong. Oo. Tsaka bukod kung halimbawang mag-spirit box ka naman, sa dami ng tao, yung time na pumunta kami, may mga tao pa eh. Oo, So mahihirapan talagang mahirap intindihan. maintindihan. Oo. Pero sulit talaga siya. Hindi ko alam kung paranormal. Ewan ko mga ma'am at sir na kasama ko dito. Yung pagpasok mo doon, alam mo yung automatic na parang ka nag-time travel na parang nabivisualize mo Actually, na. parang may ano yun. Ito yung dati. Parang may energy na bigla kang Hindi ko pumasok alam doon. kung paranormal yun or psychological ko lang. Na, Hindi, yun nga. Kumbaga, Ramdaman mo rin ba yun? hindi, actually, may bigat siya. Pero ang nasa isip ko nun, dahil mabigat siya hindi dahil may paranormal o ano. Ang nasa isip ko nun, Yung nangyari. Oo, yun. Dahil alam Yung mo eh. history. yung alam mo yung history. Oo, yung history. Dahil preloaded na yung isip ko na maraming pinahirapan dito nung araw. Para bang, na-feel ko siguro yun. Hindi ko alam kung paranormal. Kaya yun yung gustong-gusto talaga namin na anuhin sana, yung mag-investigate sana. Doon sa dungeon. Kaya lang mas nangibabaw yung yung In-enjoy na. in-enjoy na. Actually, ako naman yun ang purpose natin eh. Balikan natin yung mga lugar kung saan nandoon yung kasaysayan ng Pilipinas. I-promote natin, isabihin natin sa buong mundo, ganito nangyari sa lugar na to. Di ba, Miss Marie Chris and Barry Elias? Ayan, nagturon pa yung dalawa. Sa akin, mas sa akin, imbis na gawin natin yung katatakutan. Actually, yung Yes. nakita ko yung sa video ni Brother Yung Bino. may hinahatak yung na may praile. Kadena ba yun? Oo. Para sa akin, Oo. parang negative publicity Oo yun. nga eh, Ba't iba yung dating eh. tinatakot niyo yung Oo. tao? Sorry Diba? taga-Intramuros pero Hello, we love you. Suggestion lang ho yun. Siguro alisin na ho natin yun. Yung parang tatakutin mo yung mga tao. naiintindihan ko na para sa tourist yun. Kaya lang, mas magandang medyo makatotohanan Oo. yung dating. I think tour guide is better Oo. than those Hindi man sinasabi na cosplayer or wag sino kayong man. mag-paranormal doon. Oo. Kasi, syempre, dark tourism pwede naman eh. Yes. Kaya lang yung
Ewan ko. Ano bang tawag? Ako ang suggestion ko siguro, no, if they wanted to do something like that, yung top part, 'di ba, na medyo mabigat. Kung gusto nating pagaangin yung energy doon, but hindi sila gumawa ng parang mini skit na ito ganito yung mga prile nung time na yun, ganyan. At least may historical na Historical, ano. oo. Ganito yung tsura Tapos, nila. manonood ang tao, Oo. palakpakan. Oo. So, clapping is also a means of clearing negative energy. So, kung dadalhin natin yung ganong vibes dun sa lugar, imbis na may naglalakad na may kadena, may mga May dugo. dugo ang mukha. Kasi hindi naman makausap. Oo, di ba? Hindi Bakit mo kinausap? Ano Naghanap kami, bibili ng tubig. Naghahanap lang ang bilihan ng tubig. Nagtatanong kami. Ano? Pero nung umakyat ka dun sa part na yon na may hagdan, parang nakikinikinita ako na parang may hinahatak ng mga during that time, na pinahirapan po sa hatakin ka ng kadena o ano. Oh, Brother Elias. Yung sa tour guide, di ba po may nagtuturo? So doon in-explain siguro yung mga itong lugar na to, yung mga Yun, nangyayari. Merong dapat tour ganun guide. May tour guide naman pero kailangan ka pumasok doon sa tour guide. So magbabayad tayo ng medyo expensive nga lang. Pero para malaman mo yung kasaysayan. Pero paano yung iba na hindi naman papasok doon? So yung iba nag-selfie, kung ano-anong ginagawa. Pero mapipil mo Iba na yung nagde-date. mapipil mo. Nagde-date. Mapipil mo na yung lugar actually. Awag mo na lang. Nakaprogram na nga si Brother B nasa ganitong makuha Mapipil mo lang. Pero Mapipil naman para may ganito. Mamaya may kita mo, may nagde-date. pero kung sensitive ka talaga, parang mayroong naka-block. Parang bakit biglang bubigat? Hindi dahil unahin mo yung utak mo. Pero yung feeling mo bago sa utak, pero meron kasi tayong puso, may pakiramdam tayo. Parang medyo something dito okay. Dito sa iba, isang lugar na to parang iba. So doon makikita kung maglalakad sa paranormal, pwede siyang gawin Pero dito parang mas mabigat dito. So, invite natin yung ating mga kabayan na So pumunta kayo bisitahin doon, ang Fort bisitahin Santiago. nyo, marami po kayong matututunan sa history. Para makita Saka hindi nyo. lang sa Fort Santiago, iba pang mga historical sites ng Opo. Pilipinas. Target din natin punta iba pang mga lugar Ha? Apo. Oo. Kaya Isa po sa maganda yung Ilocos dun sa ano. ang layo naman mo. Lugar pa. Anbigan. Mahal ang gasolina. Mahal gasolina ngayon, mahirap bumiyahe. Luneta Park muna. Sa Luneta na lang muna. Luneta muna. Okay, National Museum. Ayan. Yes. So, Brother Elias, saan ka pwede matunghayan? Sa mga gustong magpa-reading sa'yo, magpa-heal sa'yo, magpa-cleansing ng mga lugar? Ha? Sa Bahay? akin na lang pong FB, sa Elias Pascasio po. Sa TikTok, at doon po makikita niyo rin po yung iba kong mga ano. TikToker ka rin ba? Gumagano-ganon ka po. hindi po. Mga yung ina-upload ko po yung mga ina-astral po. Yan. Maganda Yung mga yan. gusto pong makita po yung astral, paano po mag-astral. Palm and tarot cards, so yan ginagawa ko po. Ayan. Bukod sa cleansing. Si Brother Elias, a.k.a. Constantine. Miss Maricris, saan ka pwede matunghayan as an animal communicator? Sorry, bago ako magpaalam, gusto ko lang sabihin, doon sa mga pupunta sa Intramuros, sa Fort Santiago, kung feeling nyo medyo sensitive kayo, magdasal muna kayo bago kayo pumasok. Yes. Tapos gagamitin nyo yung intuition nyo. Pag feeling nyo yung isang lugar, mabigat, parang Wag di nyo nang maihakbang yung paa nyo papunta doon, wag na lang doon, pwede naman sa ibang lugar. Correct. Always follow your intuition kasi yun ang nagpo-protect sa atin. Okay? Alright. So, as a closing remark, salamat po sa pag-invite. Ako po ay isang animal communicator, so I talk to animals. Makikita niyo po ako sa aking Facebook page, facebook.com/the.voiceless.whispers. Salamat po. Brother Bungo, Hello. please invite. Sa Bungo TV po yung channel ko sa YouTube. Debunker po ako at Ghost Hunter. Pero now, ibang multo yung iniimbestiga namin. Hello, Sir Norman Mangusin. Shout out. Bukas ko content ko. Sabi ko na, sandali, nakalaya na ba si FLM? Oo, nakalaya na naman ulit. Fiancé, di ba? Akala ko ba hindi siya nakapagpiyansa? Alam mo na. Sinusubaybay ni Brother Bungo. Yung kaso ni Francis Ni Francis Leo Marcos. Leo Marcos. Na-cancel din yung birth certificate na pinapagkalat niya na tunay niyang pangalan. Mangusin. Norman Mangusin po ang real name. Brother Solja. Soldier TV po sa YouTube, Facebook,
Sa TikTok, nakikiakyat na sa kung kanino. Nakikitiktok ka. Ayun. Salamat sa inyong lahat. Thank you, Brother Soldier, Brother B, Brother Bungo, and of course, si Brother Elias. Miss Marquez, maraming salamat po sa ating mga nakaagapay. Sa mga nakatutok po sa DZRH Radio, inyong pakinggan, susunod na po rito, yung pong epekto ng Mercury retrograde. Babanggitin po dyan ni Brother Nico Chua yung mga dapat na gawin at kung ano nga bang maaaring maidurot ito sa atin. Of course, si Miss Marquez din meron ding na-share dyan tungkol sa Mercury retrograde. Hanggang sa muli mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo. Inyo pa pong lingkod si Ray Sibayan. Pilipinas ang oras, alas 11:03 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.